Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children, VAUSI, Act. Maaari bang mapakinabangan ng isang ama sa ngalan ng kanyang minor de edad na anak ang remedyo ng isang protection order sa ilalim ng Anti-VAUSI Act laban sa ina ng bata? Can a father on behalf of his minor child avail of the remedy of a protection order under the Anti-VAUSI Act against the child's mother? Ayon sa Korte Suprema, mothers who abuse their children can be offenders under the Anti-Violence Against Women and Their Children, VAUSI, Act, and fathers can apply for remedies under the law on behalf of the abused children. Ang mga ina na umaabuso sa kanilang mga anak ay maaaring maging nagkasala sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children, VAUSI, Act, at ang mga ama ay maaaring mag-apply para sa mga remedyo sa ilalim ng batas sa ngalan ng mga inaabusong bata. Kaya pinasyahan ng Korte Suprema, en bank sa isang 18 pahinang desisyon na isinulat ni Justice Mario Lopez, na nagbigay ng petition for certiorari na inihain ni Randy Michael Knutson sa ngalan ng kanyang minor de edad na anak na babae. Hinamon ng petisyon ang desisyon ng Taguig City Regional Trial Court na nag-dismiss sa petisyon ni Knutson sa ilalim ng Republic Act 9262, o ang VAUSI Act, para sa pagpapalabas ng temporary and protection orders laban kay Rosalina Knutson, ang ina ng kanyang anak. Ang mataas na hukuman ay nagbigay din ng isang permanenteng utos ng proteksyon na pabor sa anak na babae. Noong ika-7 ng Disyembre taong 2017, nagpetisyon si Knutson sa Taguig City RTC para sa temporary and protection orders laban kay Rosalina, na sinasabing inilagay ni Rosalina ang kanilang anak sa isang mapaminsalang kapaligiran na nakakasama sa pisikal, emosyonal, moral, at psikolohikal na pag-unlad ng huli. Ibinasura ng RTC ang petisyon ni Knutson sa kadahilanang ang mga utos ng proteksyon at kustodiya sa ilalim ng VAUSI Act ay hindi maaaring mailabas laban sa isang ina na umano'y ng abuso sa kanyang sariling anak. Idinagdag ng RTC na ang mga remedyo sa ilalim ng batas ay hindi magagamit kay Knutson, ang ama, dahil hindi siya isang babaeng biktima ng karahasan. Kumilos si Knutson para sa muling pagsasaalang-alang ng pagpapaalis, ngunit tinanggihan din ng RTC, na nag-udyok sa kanya na maghain ng petisyon para sa certiorari sa Korte Suprema na nagpaparatang ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya sa bahagi ng RTC. Sa pagbibigay ng petisyon ni Knutson, ipinasya ng Korte Suprema na habang hindi isinasama ng VAUSI Act ang mga lalaki bilang mga biktima, hindi ito nangangahulugan na tinatanggihan ng batas ang isang ama ng mga remedyo nito dahil lamang sa kanyang kasarian o sa katotohanang hindi siya, babaeng biktima ng karahasan. Ipinagpalagay ng Korte na ang Section 9 Paragraph B of VAUSI Act ay tahasang nagpapahintulot sa mga magulang o tagapag-alaga ng nasaktang partido na maghain ng petisyon para sa mga utos ng proteksyon. Ang probisyong ito ay higit na isinama sa mga tuntunin sa pagpapatupad ng batas gayon din sa Administrative Memorandum No. 04-10-11, SKI o ang Rule on Violence Against Women and Children, sabi ng Korte. Ipinaliwanag pa ng Korte na ang batas ay nagsasalita sa malinaw na wika noong ginamit nito ang salitang magulang na nauukol sa ama at ina ng ang babae o batang biktima. Ang batas ay hindi kwalipikado sa kung sino sa pagitan ng mga magulang ng biktima ang maaaring mag-apply para sa mga utos ng proteksyon, humawak sa Korte. Sa kaso ni Knutson, malinaw na nakasaad sa pamagat ng kanyang petisyon para sa pagpapalabas ng isang protection order na siya ay kumikilos sa ngalan ng kanyang minor de edad na anak na babae. Walang tanong na ang nasakta na partido ay, ang anak na babae, isang minor de edad na bata, na di umano ay nakaranas ng karahasan at pang-aabuso. Kaya, maaaring tulungan ni Knutson ang kanyang anak na babae sa paghahain ng petisyon bilang magulang ng nasaktang partido, pinasyahan ng Korte.
Idinagdag ng korte na hindi humihingi si Knudsen ng utos ng proteksyon na pabor sa kanya. Ang petisyon na inihain niya ay, pangunahin at direkta para sa proteksyon ng menor de edad na bata at hindi ng ama. Ipinasya din ng korte na ang VAUSI Act ay sumasaklaw sa mga sitwasyon kung saan ang ina ay nakagawa ng marahas at mapang-abusong mga gawa laban sa kanyang sariling anak. Ang katotohanan na ang isang panlipunang batas ay nagbibigay ng espesyal na proteksyon sa isang partikular na sektor ay hindi automatikong nagmumungkahi na ang mga miyembro nito ay hindi kasama sa paglabag sa naturang batas, pinasyahan ng korte. Sa pagbanggit sa Seksyon 3 ng VAUSI Act, binanggit ng korte na ang karahasan laban sa kababaihan at mga bata ay tinukoy sa batas bilang mga mapang-abusong gawain na ginawa ng sinumang tao. Ginamit ng batas ang salitang neutral sa kasarian na tao, bilang nagkasala na yamakap sa sinumang tao ng alinmang kasarian, ang sabi ng korte. Lohikal, ang isang ina na ng maltrato sa kanyang anak na nagreresulta sa pisikal, sexual, o psikolohikal na karahasan na tinukoy at pinarusahan sa ilalim ng VAUSI Act, ay hindi inalis sa kriminal na pananagutan sa kabila na ang panukala ay nilayon upang protektahan ang parehong kababaihan at kanilang mga anak, ang korte pinasyahan. Sa paglalapat nito kay Knudsen, pinaniwalaan ng korte na ang posisyon ng RTC na tanging ang mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng babaeng biktima ng karahasan ang mapoprotektahan sa ilalim ng VAUSI Act ay isang mahigpit na interpretasyon na magbibigo sa patakaran ng batas na magbigay ng espesyal na atensyon sa kababaihan at mga bata gaya ng nakagawiyang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Ang ganitong paraan ay magpapahina sa batas at mag-aalis mula sa mga pagkakataong nasa saklaw nito kung saan ang ina mismo ang nang-aabuso sa kanyang anak. Ay humawak sa korte, at idinagdag na ito ay nagpapawalang bisa hindi lamang sa mga payak na titik ng batas at ang malinaw na layunin ng pambatasan kung sino ang maaaring mga nagkasala, ngunit binabawasan din ito ang ipinahayag na internasyonal na pangako ng bansa na alisin ang lahat ng uri ng karahasan laban sa mga bata kabilang ang mga ginawa ng kanilang mga magulang. Idinagdag ng korte na ang nakaaaliw na pahayag ng RTC na ang mga bata na dumanas ng pang-aabuso mula sa mga kamay ng kanilang sariling mga ina ay maaaring gumamit ng iba pang mga batas maliban, ang VAUSI Act, ay may diskriminasyon. Ang dapat na muling pagtitiyak ay isang tahasang pagtanggi sa mga epektibong legal na hakbang upang matugunan ang kabigatan at pagkaapurahan ng sitwasyon. Ibinigay na lamang ang VAUSI Act ang lumikha ng mga makabagong remedyo ng mga utos ng proteksyon at pag-iingat. Ang ibang mga batas ay walang mga mekanismo upang maiwasan ang karagdagang mga pagkilos ng karahasan laban sa bata. Napagpasyahan ng korte na sa pagpapalabas ng desisyon nito, tumanggi ang korte maging isang instrumento ng kawalang katarungan at kasamaan na ginawa laban sa mga mahina sektor ng lipunan tulad ng mga batang biktima ng karahasan. Hindi tatalikuran ng korte ang nakatakdang tungkulin nitong bigyang kahulugan ang batas alinsunod sa pangunahing prinsipyo na sa pagpapatibay ng isang batas, nilayo ng lehislatura na manaig ang karapatan at katarungan. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.